Building Research and Innovation Development Goals for Engineering, SUC's Projects and Bioassets. Ating pag-uusapan, kasama po si Department of Science and Technology Balik, Scientist and Inventor, Dr. Homer Pantua. Magandang tanghali po. Magandang tanghali naman, Nina. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga manonood po kung ano po ang salmonella dahil may mga nalalason ngayon dyan sa mga epekto niya sa tao at paano po ito nakukuha ng tao? Yung salmonella ay isang mikrobyo, isang klase siya ng bakterya. Ang bakterya na ito ay nakakaapekto sa parehong hayop at saka tao. Ang tawag natin doon ay zoonotic diseases, no? Sa salmonella sa tao, ang tawag natin dito ay foodborne salmonellosis. Ang nakikita natin dito ay magkakaroon ka ng gastrointestinal disorders, fever, at saka yung abdominal cramps, no? Sa hayop naman, ang tinatawag dito ay mga livestock salmonella sa baboy, sa manok, gano'n. Ang epekto nito sa hayop ay nagkakaroon ka ng decrease in productivity. Pero sa tao, dahil isang public health concern ito, kailangan nating malaman na napaka-importante na i-address natin to. Kasi sa buong mundo, merong 83 million year. Sa Pilipinas naman, nung 20... Yan, naputol si Dr. Homer. Ang ganda na sana ng tanong ko sa kanya kasi salmonella, sikat yan eh. Dahil, Di ba? dahil sa mga naapektado ng sakit, it's a bacteria. It's a bacteria. Yes. And tayo pa naman, ang hilig-hilig natin sa mga fish balls, Or, sa mga... I wanna know kung saan mo talaga siya nakukuha. Dapat baka most of the time mga raw? Is it from raw food? Yes. Or pagluto? Yes, Oo. no? So, nakabalik na ba si... yes, Doc, you're back, no? So, as you were saying, it's a bacteria and it's a important public health concern. So, mataas po ba ang insidente ng salmonella sa ating bansa, no? At yes, ayan, andyan na ulit si Sir. So, ang tanong ko po, Sir... Medyo naputol, pasensya na. Yes, yes. Opo. Yeah po. You mentioned, Sir, that it's a public health concern in the Philippines, no? So, gaano po ito kalaki as a public health concern, number one, at number two, paano po ba ito nakukuha ng tao, no? Pag ikaw ba ay kumain ng yung mga street Betamax, food. Hindi, mga street food po. Adidas, Yan. no? Makukuha mo ba ito? Or paano, para maprotektahan ng ating mga kababayan, paano po ba nakakakuha ng salmonella? Yes, una, sabi ko nga, public health concern. Sa buong mundo, it's 83 million cases. Sa Pilipinas naman, it's around 9,000 noong 2022, naging 13,000 noong 2023, nung January to August. That's a lot of 42% increase. So nakukuha ito kalimitan sa itlog, sa mga hindi nalutong mga pagkain. Tapos ang makikita natin sa tao, nagkakaroon ng gastrointestinal disorder tulad ng diarrhea, abdominal cramps, at saka tinatawag natin na lagnat. So, kalimitan sa nung 2023, meron tayong 47 deaths sa Pilipinas. So, kailangan talaga nating i-address itong sakit na ito, no? Bacteria na nakukuha sa salmonella, how does it get to our food? Saan po ito galing and what really causes it? So we know how to avoid this problem. Aside kasi po from mga itlog, di ba? And mga, raw sabi food. nyo nga, raw or Raw hindi food. masyadong luto. Ano pa po yung mga ibang maaaring dahilan? So, isang dahilan, sabi ko nga, pwede itong manggaling doon sa food chain natin, katulad ng itlog, karne, lalo na pagka hindi processed ng maayos. Kalimitan, itong mga pagkain natin to, na-expose siya or na-contaminate ang tawag namin doon, galing doon sa mga hayop natin. So kung hindi ito na i-process ng gusto or hindi natin na-address yung mga contaminants doon sa environment ng hayop natin, kung saan ang gagaling yung mga pagkain tulad ng itlog, ng karne, doon nagkakaroon tayo ng problema sa salmonellosis. Ano po yung sa E. coli naman? Iba rin to eh. No? Ano ang difference? Medyo magkaiba yan. Pinanggalingan ng E. coli sa pinanggalingan ng salmonella?
Oh, yung E. coli naman ay magkaibang bacteria 'yan. Pero pwedeng pareho lang siya ng sources, pero yung Salmonella mas foodborne siya. E. coli is also foodborne but it can also come from the environment. Kalimitan nakikita yan sa parehong mga cases pero kailangan nating matukoy kung ano talaga yung sanhi nung foodborne diarrhea or sakit na nakikita natin. Okay. Kaya napaka-importante yung diagnostics. Napaka-importante na matukoy natin kung ano yung sanhi ng pagkakasakit ng tao at ng hayop. Okay. So Doc, kasi you mentioned salmonella usually comes from itlog at sa mga pagkain na hindi naluluto, no? So as a protective measure, kailangan lutuin ng ating mga kababayan na maayos yung kanilang pagkain para mamatay yung salmonella. Pero yun po bang itlog? Paano mo ngayon i-determine yung itlog? Hindi mo naman pwedeng pisil-pisilin ng maayos yun. So how then can you protect yourself from Tsaka hindi na eggs pwedeng malasado, ganun po na ba? contaminated? I like ko naman malasado. Pwede naman, Pwede naman, kaya lang ang kailangan natin gawin is masiguro natin yung kalidad at saka yung safety ng ating mga itlog simula doon sa production chain. So kaya ang ginagawa namin ngayon bilang scientifico, nakikipag-usap kami sa mga producers at saka sa research institution tulad ng University of the Philippines, Diliman, yung tinatawag nating Institute of Biological Sciences. Ngayon naman, nakikipag-collaborate kami sa BEPCO, yung Batangas Egg Producers Cooperative, para matukoy natin saan ba nanggagaling yung salmonella sa itlog. Ang kagandahan nito, yung mismong producers natin, seryoso sila para maibigay yung safe at saka quality eggs para sa mga consumers natin. Okay. Doc, kasi kayo po ay isang DOST balik scientist at kasalukuyang project team leader sa DOST Building Research and Innovation Development Goals for Engineering SUCs o yung programang Bridges. At isa po sa inyong proyekto ay ang Mobile Biocontainment Lab. Ito po bang Biocontainment Lab ay magagamit din rin natin sa pagpuksa or sa pagtugon sa problema ng salmonella sa bansa? Opo, usually ang kailangan natin ay diagnostics. Medyo ang salmonella may kakaibang diagnostics na kailangan niya, medyo mas matagal. Pero in terms of surveillance ng bacteria, ng viruses, magagamit natin ito. Sa kasalukuyan, iba't ibang sakit na ng paghahayupan natin ginagamit ito at sinimulan natin ito sa Bukidnon, sa Mindanao. Ngayon nasa Batangas tayo, Laguna, diyan namin ginagawa ngayon ang mga surveillance. Ang tinitingnan natin, African swine fever, tinitingnan din natin ang avian influenza. So para matulungan natin yung animal industry natin, ganun din yung sa mga food safety natin. So hindi lang po ito para sa African swine fever or sa avian influenza, magagamit pa rin natin sa salmonella at iba pang mga bacteria or mga sakit na manggagaling sa mga animals, no, Doc? Sa hayop. May iba lang counting pangangailangan ng salmonella kasi mas matagal ang diagnostics ng salmonella. Okay. Sir, bukod po sa mobile lab, ay ano pa ang mga nakamit na tagumpay ng DOST Bridges program? Alam mo, nagpapasalamat kami sa DOST kasi isang malaking tulong itong capacitation grant na ibinigay nila sa bioassets. Marami kaming nabuong collaboration between research institutions, academia, and even the industry players. Nabuo namin yung pagtutulungan para matulungan natin yung industry. Isa sa mga advocacy ng bioassets is, isa sa mga importante naming nagawa ay kailangan natin alamin kung ano ba yung kalaban natin. Let's know our enemy. Ano ba yung mga bacteria? Ano ba yung mga viruses na tinitignan natin? For example, sa salmonella, ang daming salmonella. May 2,600 salmonella. Kailangan ng pagtukoy kung ano ba yung kalaban natin. So, tinulungan kami ng DOST through the Bridges program or the Science for Change program para matukoy namin ng isa-isa yan through genomics. For isa pang halimbawa, isa sa mga una sa Pilipinas na nagawa natin, the very first locally sequenced and assembled African swine fever virus ay nagawa natin dito sa bioassets. Pangalawa, yung
avian influenza virus whole genome sequence. Dito rin natin ginawa sa bioassets sa pakikipagtulungan sa Bureau of Animal Industry, sa Philippine College of Poultry Practitioners at sa UPLB. Ano pang ginawa natin? Yung porcine respiratory and reproductive syndrome virus, na ang problema natin, hindi natin matukoy kung ano ba yung kalaban natin kasi maraming klase ng virus, maraming klase ng ASF, maraming klase ng avian influenza, maraming klase ng PRS virus. Kailangan nating matukoy mismo kung ano yan para malaman natin kung tama ba ang diagnostics natin, tama ba yung mga bakunang gagamitin natin. So, yan ang isa sa mga unang ginawa ng bioassets dito na alam namin na importante para matulungan natin yung animal industry stakeholders. Ayan. So marami na ibahagi sa atin si Dr. Pantua ngayon, no? So maraming salamat po sa inyong oras, DOST Balik Scientist and Inventor, Dr. Homer Pantua. Maraming salamat po. Maraming salamat.